Hello mga Mars! Sa sobrang busy ko nga ay halos hindi na ako talaga maganda o gaga sa dami ng aking mga trabaho. Kaya naman itong video na mapapanood ninyo ay ito pa yung mga kaganapan namin nung araw pa ng linggo. Sabado ng mga alas 8 ng gabi, nagsimula na kami ni Mr. mag-prepare sa pagluluto ng aming mga panindang kakanin para sa umaga ng linggo. Ang unang luto namin dito ay yung sapin-sapin at ang biko ni Mr. na isang kawa. Yung ganito karami na biko ay nasa 3 kilo po yung malagkit na niluto ni Mr. Yung dami naman ng gata na ginamit ni Mr. dito, halagang 100 pesos, bali 4 na malalaking nyug po yun, tapos doon na rin kami nagpapapiga ng nyug. Ibibigay sa'yo na nagtitinda ay meron na siyang unang piga at pangalawang piga, at napakarami yung 100 pesos na gata ng nyug dahil ginagamitan nila ito ng makina na bakal para mapiga ng husto yung mga kinayod na niyog. At eto nga, nakalagay na sa bilao yung biko at nakapaglagay na rin sa styro. Tapos ako naman ay nakapagluto ng 3 tray ng sapin-sapin. Habang niluluto ko yung mga sapin-sapin ay gumagawa naman ako ng mixture para sa puto. Halos nasa 1 oras din yung pagluluto ng sapin-sapin, kaya pagkatapos kong makapagluto ng sapin-sapin, nakaready na rin yung aking mga puto mixture na nakalagay sa molder at isasalang na lang din. Ang diskarte namin ni Mr. mga Mars ay dinadamihan na namin yung tubig sa steamer para ang pagluluto namin sa kakanin ay dire-diretso hanggang matapos ang paggawa sa puto. Yung steamer ko kasi ay napakalaki kaya maraming tubig ang nailalagay. Kapag natapos na si Mr. sa paggawa ng biko, ay nagsasalang pa kami ng pangatlong steamer. Kaya mabilis kaming makaluto sa mga oras na ito dahil 3 yung aming salangan na steamer. Alauna na kami ng madaling araw nang matulog ni Mr. tapos gumising naman kami ng mga bandang alas 5:30. At dahil nakaredy na itong sarsa ng aking macaroni, kaya si Mr. pagkasala nitong elbow macaroni ay nilagay niya na agad sa may sarsa. Kapag ganito na maramihan ang luto mga Mars, kailangan talaga ay mapalamig o malamig na yung pinakasarsa ng spaghetti at ng macaroni bago mailagay yung mga pasta para hindi ma-overcook. Ang nangyayari kasi mga Mars, kapag mainit yung sauce o sarsa ng spaghetti o macaroni, na-overcook at nagdidikit-dikit. Kaya nang matapos ako sa pagluluto sa madaling araw ng kakanin ay ginawa ko muna yung sauce ng aking spaghetti at macaroni para pagkagising namin ni Mr. sa umaga ay magpapakulo na lang ng macaroni at spaghetti. Sa paraan na yon, kapag maramihan ang luto, kasi 2 kilo at kalahati mga Mars kapag araw ng linggo, ito talaga yung magandang paraan para hindi malata o ma-overcook yung pasta. Dapat ay malamig na yung sarsa ng spaghetti. At ito namang buhat-buhat ni Mr. na pansit kanton na isang kawa ay nasa 4 na kilo po yung dami ng kanton dito. At kapag araw ng linggo, bali nakaka2 kawa kami ng pansit kanton. Alam nyo Mars, sobrang grateful ko sa araw na ito dahil nga gabi pa lang ng Sabado ay talagang maulan na. Meron palang bagyo kaya walang tigil ang pag-ulan mula sa magdamag ng Sabado hanggang sa umaga ng linggo. At sa araw nga na ito ay nakapagluto ako ng paninda kong ulam na dinuguan. 2 kilo na pork kasim ang gamit ko dito. Nagisa ako rito ng sibuyas, bawang at ng luya. Napansin nyo, nagkulay green na yung bawang na gamit ko dahil nakatabi siya sa may bandang mainit talaga. At naglalagay po ako ng hinog na kamatis para sa aking pork dinuguan. Pagkalagay ng karne ay 1 kutsa ng mabuti tapos maglalagay lang ako rito ng paminta. At tatakpan ko lang hanggang sa lumabas yung pinakatubig ng karne. At mapapansin nyo nga dito na nagtubig na itong karne kaya maglalagay ako ng isang malaking baso ng tubig. Pagkalagay ay tatakpan ko lang ulit at pakukuluin sa malakas na apoy. At kapag kumulo na sa malakas na apoy yung karne ay hihinaan ko naman ito para mas mabilis kong mapalambot yung karne ng baboy. At dito ay tama lang yung lambot ng karne ng baboy kaya maglalagay na ako ng siling berde, suka, at etong dugo ng baboy. Kapag malabnaw yung dugo ng baboy mga Mars ay naglalagay talaga ako ng harina. Pero dahil maganda itong nabili na dugo ng baboy, medyo malapo talaga siya kaya hindi ko na kailangan maglagay pa ng harina. Naglagay lang ako ng mga pampalasa tapos walang tigil sa paghalo para hindi mamuo yung dugo. Ang daming nagsasabi na kailangan daw ay maglagay ng gata para daw mas masarap. Pero mga Mars, ako kasi hindi ko prepared magluto ng dinuguan na nilalagyan ng gata. Siguro yun ang mga paraan ng iba para mas pasarap nila yung dinuguan. Ito namang akin ay ito yung paraan na gusto ko. Nang matapos kong mahalo yung dinuguan ay tinakpan ko lang ito para mas maluto ng mabuti yung dugo ng baboy. Niluto ko ito sa may katamtamang apoy lang para hindi masunog at masiguro na luto talaga yung pinakadugo ng baboy. At eto nga, nakadisplay na siya sa aming kainan. Ang per serving naman ito ay 65 pesos tapos ang kalahating order ay 45 pesos. At sabi ko nga sa inyo mga Mars na napaka-grateful ko sa umagang ito dahil
kahit na maulan pagkabukas namin ng tindahan, ay walang tigil ang pagdating ng aming mga customer. Hindi na makakain at makaupo ang mga tendera dahil walang patid talaga ang pagdating ng customer. Hindi naman siya isang bagsakan lang na punong-puno at maramihan talaga. Ang datingan ng customer ay ganito, darating yung 4 na customer, pagbebentahan namin yun. Pagkaalis ng customer na 4, may darating ulit na 4 mga Mars. Kaya walang patid, hindi talaga nahihinto o nababakante. At ang mga sumunod ko ng paninda dito pagkaubos ng aking mga almusal ay mga panindang ulam na para sa pananghalian. Meron man akong naiwang kaunting bihon at pansit canton pero mauubos din agad yan. May mga customer kasi ako na kahit na tanghali na ay naghahanap pa ng mga pansit. Sa araw na ito ng linggo ay halos nasa 3 oras lang talaga ang tinulog namin ni Mister. Ito na talaga yung realidad namin mga Mars kapag sasapit ang araw ng linggo. Kailangan namin ni Mister magsakripisyo ng tulog. Ito yung araw na napakarami ng aming paninda o luto na ginagawa. At yun lang mga Mars. Maraming salamat sa panonood. Follow for more and God bless.